Ang naging issue ng motor ni boss nung nawala ng kuryente, tuluyan nang na-stuck, hindi na nila napaandar. So kaya lininis na rin natin yung kanyang carburetor. So ang issue nito, walang kuryente. So sa kanyang CDI, okay naman yung brown wire, yung accessories, yung primary, okay din naman. So bakit walang linalabas? Dahil nga dun sa terminal, nakita nyo naman sa unang video, napakadumi. So hanggang sa napalabas na natin yung kuryente, pero ayaw umandar, kaya napilitan na tayo maglinis ng carburetor. So try nating start. So yan, start natin. So yun o. So mandar na at one click lang. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop, dito sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po ako mismo. Pwede nyo rin po ako message sa aking Facebook page para mapag-usapan natin yan. So tara, simulan natin yan. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. CT125 Kawasaki, naubusan ng andar, dayo from Pulis, Nazareno, Hermosa, Bataan, sinakay na lamang sa kolong-kolong. Ang issue ng motor ni boss, nawalan ng kuryente, kaya sobrang tagal na tenga at di na nila napakinabangan pang muli. So itong motor na ito, muli nating bubuhayin at papaandarin. So sinasabi ni boss na wala daw kuryente. So sa pagto-troubleshoot ng ganitong klase ng issue ng motor mga boss, dapat hindi natin hinuhulaan. Dapat step by step tutumbukan natin yung eksaktong sira niyan. Sa pagto-troubleshoot niyan, dapat natin tanggalin to, yung kanyang high tension wire, upang mapatunayan natin kung talagang walang kuryente. So set up muna natin yung ating camera. Ayan, tayo kayo. Okay, rito. Tanggalin na muna natin yung positive terminal ng battery. Check natin yung kanyang regulator kung nagbabato ng kuryente papunta dito sa ating battery. Etong Badya 125 na to, AC DC yung kanyang CDI. So linagay ko lang yung clip sa negative, tapos yung isa naman sa positive, tadyakan natin, dapat iilaw po yan. So ikot muna tayo dun sa kabila. Tadyak natin, dapat ilaw. Okay, yan o, may ilaw. So ibig sabihin, okay yung ating charging system. So yung mga padreng, tinanggal na natin yung bangko, yung kanyang tangke, para ma-expose natin yung kanyang wiring connection. Dito sa kanyang stator, may makikita tayo black na may yellow. Ito yung ground. Sunod naman natin yung yellow na may red. Ito yung ating sa light coil. Yung blue, charging. Sunod naman natin yung white na may red. Ito yung ating pulser. Yung green sa neutral. Yung red, ito naman yung ating primary. Dito naman sa ating CDI connection, white na may red, ito yung ating pulser. Sa baba, brown accessories wire or DC. Yung black na may blue, ito sa baba, pinakababa rito, ito. Black na may blue, ito yung ating AC o yung primary. Kulay red na may green, ito naman yung ating kill switch, yung black ignition coil, yung black na may yellow, ito naman yung ating negative. So sa pagtro-troubleshoot ng walang kuryente mga boss, pag CT125 AC to DC type, so ang una lang natin gagawin, tanggalin natin to yung black na may red. Tanggalin ko muna. So yung mga boss, ang una natin gagawin, checkin natin yung kanyang primary. Ito, pinutol ko na yung kanyang solid na red. So linuwagan ko lang to dahil itong CT125 may pintura, so mahina yung ground dito. So dinikit ko lang yung kapirasong wire. Tapos yung dulo nyan, ganyan, nalagay natin dito yung clip ng test light. Tsaka natin susundutin dito at tatadyakan dapat ilaw. So pwesto muna natin yung camera.
Wala ma, naubos pa. Oo. Sunod naman natin mga boss yung kanyang primary. Pagdating dito, blue. Blue na may red o red na may blue. Check natin kung meron. So yung good naman yung kanyang connection, yung ating primary papunta sa CDI. Sunod naman natin, palitan na natin yung battery. Yan, nagpalit tayo ng battery para ma-check natin yung kanyang DC, yung solid brown na wire kung napapasukan ng kuryente yan. Dahil positive yung ating hanapin, lagi natin tatandaan yung clip nasa negative. Pag positive yung hanapin, isusi na muna natin yung motor para mapasukan yung CDI, yung solid brown na wire ng na 12 volt supply. So dapat etong CDI kasi meron siyang accessories wire, yung brown. So sundutin natin yan. So yan ang nagbibigay ng kuryente. So yan ibig sabihin good naman yung kanyang socket ng CDI, pero bakit kaya ayaw maglabas ng kuryente? So napansin ko yan napakadaming dumi nung CDI. So ang gawin natin, linisin natin yan at pagsusundutin natin. Dyan nagkokos yan. Kaya pag walang kuryente, huwag kayo agad-agad nagpapalit ng mga pyesa. So check nyo rin lagi yan mga terminal. So ayan, binalik ko, pinagsusundot ko lang. Check natin kung lalabas yung kuryente. So ayan napakadumi sa loob. So pinagsusundot ko na yan, kaya napalabas ko na yung tanso. So ayan, ganyan lang gagawin nyo, o kaya mainam kung may panlinis talaga kayo dyan. So ayan, kinabit natin, check natin kung maglalabas ang kuryente. So dito sa kanyang high tension wire, dito dapat mapalabas natin yung kuryente. Ngayon pag di lumabas, automatic yan, may problema na yung kanyang CDI. So ikot tayo dun sa kabila, tadyakan natin. So yun mga boss, lumabas na yung kuryente. Maririnig nyo sa video yung pitik ng kanyang kuryente. So itry na natin ibalik to, tapos paandarin natin yung kanyang motor. Itong motor na to, nung nawalan ng kuryente, tuluyan ng na-stock, hindi na nila napaandar. So hindi, sigurado yan yung carburetor madumi. So try muna natin paandarin, baka mapaandar natin. So yun na nga, confirm, ayaw umandar, automatic. Linisin na natin yung kanyang carburetor. So baklasin na muna natin yan. Meron dalawang 8mm yan. So po, ayan tanggalin lang natin yan. 8mm dalawa. Mga padreng, kung nais yung magpagawa, taga-Bataan lang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop sa Pulo Hermosa, Bataan, at tabing tulay lang po ako mismo. So shout out kay Michael Kian Vergara ng Florida Blanca, Pampanga. Shout out kay Sap Nea ng Lubao, Pampanga. Shout out kay Tatay Erning ng Wawa Pilar. Shout out sa inyo. So yung mga padreng, lininis natin yung kanyang carburetor kasi ang naging issue ng motor ni boss nung nawalan ng kuryente, tuluyan nang na-stuck, hindi na nila napaandar. So kaya lininis na rin natin yung kanyang carburetor. So ang issue nito, walang kuryente. So sa kanyang CDI, okay naman yung brown wire, yung accessories, yung primary, okay din naman. So bakit walang linalabas? Dahil nga dun sa terminal
nakita nyo naman sa unang video, napakadumi. So hanggang sa napalabas na natin yung kuryente, pero ayaw umandar, kaya napilitan na tayo maglinis ng carburetor. So try nating start. So ayan, start natin. So yun o. So mandar na at one click lang. So sa pagtro-troubleshoot, napaka-importante na dapat alam natin yung basic troubleshooting. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.